Tumaas ng hanggang 60 pesos ang kada kilo ng gulay sa Quezon City. Kulang daw ang supply dahil sa nagdaang bagyo. Kaya pinag-iisipan ng Department of Agriculture ang importation. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. 600 pesos ang arawang budget ni Judeline para sa pagkain nilang mag-ina. Para mas mapagkasya at makakuha pa rin ng sapat na sustansya, tingi-tingi na lang ang bili niyang mga rekado para sa ulam. Paunti-unti lang po yung pamimili namin. Binabudget lang po namin kung ano lang po yung makakasya. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umaabot ng hanggang 60 pesos ang itinaas ng presyo ng ilang gulay. Partikular dyan ang kamatis. 20 hanggang 50 pesos naman ang iminahal ng siling labuyo at pansigang. Pati na rin ang bell pepper, talong, ampalaya, pechay at repolyo. Ayon sa ilang nagtitinda, hirap silang makakuha ng supply matapos manalasa ang Super Typhoon Pepito. Lalo pang tumaas. Lahat halos lang galing ng Biskaya na humina yung dating nila. Nasa 10 billion pesos ang pinsala sa agrikultura sa 5 magkakasunod na bagyo mula Christine hanggang Ophel. Hindi pa kasama riyan ang bagyong Pepito. Grabe yung damage. Historical na persistent na mataas yung presyo rin ng gulay, both highland and lowland vegetables. Pinag-aaralan daw ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng gulay para pahupain ang presyo nito sa merkado. Tutol naman dyan ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang problema natin sa mga vegetables, highly perishable yan. Kung mag-i-import ka and it will arrive several weeks after, bakit ang hindi unahin tulungan yung ating mga farmers na makabawi at makapagtanim ulit? Ayon naman sa DA, susuyurin muna nila ang mga supply sa ibang lugar gaya ng Cebu, Bukidnon at Northern Mindanao bago magdesisyon sa importasyon. Bukod sa gulay, tinitingnan din daw ng DA ang posibilidad na mag-import ng dagdag na 8,000 metric tons ng isda kabilang ang galunggong at mackerel. Target maparating ang fish import sa bansa sa unang 2 linggo ng Disyembre para matiyak daw na may sapat na supply lalo na ngayong darating na Pasko. Una nang nag-angkat ang DA ng 30,000 metric tons ng isda. Ngayong magpapasko, higit 100 Noche Buena items na rin ang nagtaas presyo. May 100 brands naman na hindi gumalaw ang presyo at may ilan na nagmura. Naglabas ng bagong price guide ang DTI na epektibo hanggang matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.